Good afternoon, runners. So today is Wednesday at ang workout natin for today is short recovery run. So kakatapos lang ng 42 kilometers time trial natin nung Monday. So currently ngayon, ito talagang workout na to ay para i-check kung kamusta ba yung legs natin, kamusta ba yung ankles, yung tuhod natin, kung okay lang ba. So yan, nandito tayo ngayon sa Congress. Ito yung isa sa mga paborito kong ruta. Bakit? Kasi mapuno dito, malilim kahit maaraw. Ayan. During pandemic dito ako madalas mag morning run. Ayan. So nakakatawa kasi up until now tumatakbo pa rin tayo, nagjo-jogging pa rin tayo. Kakatapos lang ng 42 kilometers time trial natin nung Monday. Meron ako mga tips para sa inyo para kung magta-try kayo ng full marathon. Number 1, unahin natin syempre yung sa safety. So alam naman natin kapag long run, so kakailanganin natin ng mahabang oras dyan, 1, 2, 3 o 4 na oras pa. Lalo kung marathon, sabihin natin 5 oras. So unahin natin sa safety. Unang-una, so kapag maaga ka tatakbo or madaling araw, make sure lang na visible ka sa kalsada. If meron kang headlamp or LED lights or any reflector vest or reflectorized vest, makakatulong yon lalo kung sa gabi or sa madaling araw ka tatakbo. So dun pa rin tayo sa safety. Next is possible na kita mo nga yung mga paparating na sasakyan, pero pwedeng hindi ka kita ng mga paparating na sasakyan, kaya maganda na visible ka sa kalsada. Next tip, sabihin natin na nag-register ka sa isang karera or meron kang karera na gustong pag-trainingan and gusto mo mag long run. So next tip na ma-recommend ko is to have a proper fueling system or water system. So bakit napaka-importante nung water and fuel aid station na ilalagay mo if ever gusto mo mag long run, ayan, or gusto mo mag time trial ng 32 kilometers, ayan. So napaka-importante na meron kang fuel and water station para sa'yo, kasi if ever man na maramdaman mo yung you're hitting the wall na, yung pakiramdam mo sobrang uhaw ka na, ayan, make sure na yung ruta na plinano mo is may madadaanan kang water or fuel station mo. Like for example, kailangan mo mag-take ng running gel, kailangan mo mag-take ng food or any drinks. I highly suggest na magkaroon ka ng 1 to 2 liters na water, or depende kung gaano kakalakas mag-consume ng water. So mas okay nang sumobra kaysa magkulang, kasi alam mo na kapag magta-time trial ka, mas okay na may baon ka na tubig kaysa bibili ka pa sa tindahan. Isa pang tip na may re-recommend ko is to plan yung ruta mo. So pwede kang mag road run, pwede kang mag try sa running oval or sa sport complex, yan, pwede yan. So personal preference or experience ko kapag sa road run, so for me ang pros naman kapag road run is usually diretso yung ruta, hindi ka paliko-liko kapag maganda yung ruta na napili mo, unlike kapag running oval, so tatakbo ka ng 100 meters and then iikot hanggang sa makabuo ka ng loop na 400 meters. So
if long run yung gagawin mo, sabihin natin na 42 kilometers or 32 kilometers, so matagal-tagal na patience yung gagawin mo doon kasi para kang umiikot lang ng umiikot. So patience talaga yung kailangan mo doon para hindi ka maumay sa ruta na dinadaanan mo. So ayan, yung isa yun sa mga pros kung bakit maganda din yung road run. So ang iwasan lang natin, alam natin sa kalsada, danger dyan. So kailangan lang matalino tayo sa kalsada. So next naman, pros and cons pagdating naman sa running oval. So sa pros naman, kapag tatakbo ka sa running oval, syempre, so kapag yung ruta mo is alam mo na 400 meters, so madali mo matatrack yung takbo mo kung nakakailan, o na-estimate mo kung nakakailang kilometro ka na. Ayan. And also yung fuel and aid station mo, pwede kang maglagay ng locker, pwede kang mag-iwan ng gamit nang hindi ka nag-aalala kung mawawala ba yung gamit mo. Ayan, napaka-importante na, lalo kung ayaw mo mag-consume ng masyadong time kapag magre-rehydrate ka. Lalo kung solo runner ka lang, malaking bagay yon. Kasi isa sa good thing kapag sa complex or sa running oval ka tumatakbo is yung safety mo and yung comfortability. Makakatakbo ka ng comfortable. Syempre, yung padded yung kalsada doon compared sa concrete or sa mga asphalt na dadaanan mo sa kalsada. Next tip, number 4, is about pa rin sa long run. So, marirecommend ko. So, ito yung isa din sa nirecommend ng kaibigan ko, and then narinig ko din sa mga ibang coaches, to make sure to always listen to your body. Kasi alalahanin mo, nasa long run ka lang, so usual nasa training mode ka pa, hindi ka pa nasa karera. So always listen to your body, make sure na hindi mo masyadong pinupush yung sarili mo, lalo kung long run yon. And then yung first 5 to 10 kilometers mo is masyado mong binilisan or hindi ka komportable sa pace na yon, so masyadong mabilis. So most probably, so pagdating mo ng 25 to 30 kilometers, so medyo nararamdaman mo na you're hitting the wall, parang ganun. So make sure lang na magtitira ka lagi kapag yung kaya mo pang umuwi ng maayos. So ayan, yung mga sinabi kong yon, malaking bagay yon, lalo kung solo runner ka lang at wala kang team na mag-a-assist sa'yo, lalo kung gusto mong kumarera. So magandang tip yon, or dapat maging matalino tayo sa mga plan na gagawin natin. So plan ahead and prepare. Yan, isa sa mga dapat matutunan natin.